Magandang gabi sa mga nanonood, mga kapatiran natin dyan. Kung mag-denomination kayo, magandang gabi sa inyong lahat. Maging doon sa live stream, sa Bitcoin. Ngayong gabi po ay nagkasundo ang dalawang panig sa paksang pag-uusapan nila patungkol po sa Jesus historical. Jesus did not exist historically. So, ang dalawang panig po na mag-uusap patungkol sa paksang ito ay si Brother Alvin Gitamundok ng RCC bilang affirmative. Bilang negative side naman po ay si Brother Risty Apostol ng Thinker. Bro Rasya, pakibasa lang po yung rules na gagamitin natin sa talakayang ito para malinaw po sa dalawang debatista. Go ahead, Bro Rasya. Okay, yung rules natin, babasahin ko. Rule number 1, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag. Hindi lalampas ng 20 seconds. Ang moderator natin ang mag-time yung 20 seconds dyan. Kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Number 3, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 4, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal stand sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit na anong inilatag man o hindi inilatag. So number 5, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minute sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So number 6, out of topic or not accepted. Number 7, no side comment. Number 8, no unpro attitude. Number 9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. Sumasang-ayon ba yung dalawang debater sa rules natin? Ayos bro, sangayon. Bro Alvin. Yes. Copy. Loud and clear. Okay, proceed. Okay, mangyari po, pakit lamang yung mga hindi mo na magsasalita. Ngayon po ang... By the way, minutes tayo at 7 minutes plus. Po, yes po. Bali po ang 10 minutes presentation po, affirmative side and negative side sa unang tindig. 7 minutes cross-exam. Ganon din po sa rebuttal. 10 minutes din po. Tapos 5 minutes conclusion both side. Ang mangyari po na kung handa na po kayo, Brother Alvin Gitamundok bilang isang affirmative, pakiready po ang timer, Brother Rasya. Ready na po kayo, Bro Alvin? Yes, Mr. Moderator, Brother Ernie, I'm ready. Rasya, time start now. Thank you very much, Mr. Moderator, Brother Ernie. Ating recorder ngayon, si Brad Rasya. At ang ating katunggali ngayon gabi, si Brad Resty, isang thinker. Pero kanina, tinanong ko siya, anong denomination siya galing, sabi niya Katoliko siya. So at least man lang, baseline tayo, we're both Catholic, no? Born Catholic, at hanggang ngayon, Catholic pa rin siguro. Siguro si Brad
Resti, with due respect to his paninindigan na being negative sa debate natin ngayong gabi, is still studying, no? Pag nag-aaral pa rin, hindi talaga siya ibig sabihin ng paninindigan niya, kalaban talaga siya ng Iglesia Kristiyana o sa paninindigan ng Katoliko ukol sa historicity of Jesus Christ as true historical person in history. Baga siguro siya lang, gusto lang niya maliwanagan o kaya he will have a basis pa kung tatanggapin ba niya ang katotohanan ito. So it's also, debate is also a way to learn, no? So we respect each other, although Brad Resti is sabihin natin free thinker, skeptic o ano man, o maybe an atheist, but still we have to tell our side, lalo na sa Catholic Church. So I'm now on the affirmative side, proving that Jesus, indeed, Jesus Christ our Lord and Savior, existed historically. Umiral talaga si Jesucristo, Diyos na naging tao, dito sa lupa, ayon sa kasaysayan ng mundo. No? Hindi lang sa church history, kundi sa world history, meaning secular history. For example, the Judaic scriptures in the Old Testament already prophesied that a Messiah, a Christos, would arrive to save not only, sabihin natin, hindi lang ang mga Hudyo, kundi ang buong mundo talaga, no? So basahin natin dito sa Old Testament, sa Daniel Kapitulo 9, talatang 24 hanggang 27, ito ang nakasulat as prophecy about the Messiah that is to come in the Jewish scriptures. So, ang mga Hudyo, lahat ito na tunay na Hudyo, naniniwala sa kanilang mga banal na kasulatan. Basahin natin, sabi dito, sa Daniel chapter 9, verse 24 hanggang sa baba. Meron akong duway rams dito, pwede din any Protestant or Catholic Bible. So Daniel chapter 9 verse 24 hanggang sa baba. The Lord has commanded 490 years of further punishment upon Jerusalem and your people. Then at last they will learn to stay away from sin, and their guilt will be cleansed. Then the kingdom of everlasting righteousness will begin, and the most holy place in the temple will be rededicated, as the prophets have declared. Now listen, it will be 49 years plus 434 years from the time the command is given to rebuild Jerusalem until the Christ, the Anointed One, comes. Jerusalem streets and walls will be rebuilt despite the perilous times. Napakalawanag dyan. Yung Anointed One, yun ng Kristo. After this period of 434 years, so exact talaga. So in history, from the time of the prophet Daniel, 434 years, magbilang ka dyan. Later, napakatumpak ang Biblia, Daniel 9:24-26. Darating ang Kristo, Jesus. The Anointed One, Christ, will be killed. His kingdom still unrealized. And a king will arise whose armies will destroy the city and the temple. They will be overwhelmed as with a flood and war. And its missiles are declared from that time to the very end. Napakaliwanag dyan. Dito ang footnote dito, this totals 483 years instead of the 490 years mentioned in verse 24, leaving 7 years unaccounted for at the time of Messiah's death. Hanggang muna daw sa kamatayan ng Mesiyas o ang Kristo. For their future fulfillment, si verse 27. Napakaliwanag. Ito naman sa baba, verse 27, refers to the destruction of Jerusalem in 70 AD by Emperor Titus. Consider the destruction of Jerusalem in AD 70 by Titus and the subsequent slaughter of 1 million Jews during the following 3.5 years as at least a partial fulfillment of the prophecy. Historical tong 70 AD na sinira ni Emperor Titus ang Jerusalem at buong bayang Israel. 70 AD, historical. Alam natin sa panahon ni Emperor Titus, before that nangyari, yung pagpapako kay Kristo in history. Yung katuparan na papatayin siya sa gitna ng linggo, ayon sa Daniel 9:24-26. Ito binasa ko, the Catholic Living Bible. Now, dito naman tayo sa secular history, kasi meron ding mga secular persons, mga historians, lalo sa mga Hudyo, na sumulat ukol sa ulat nila nung panahon na nandyan talaga umiiral si Kristo in history. Dito, for example, during his captivity, Josephus, a Jewish historian, si Josephus, drew the attention of Vespasian, a commander of the Roman legions and later emperor. Vespasian used Josephus in a failed attempt to get the Jews in Jerusalem to surrender. Most Jews as a result saw Josephus as a traitor. After the rebellion failed, he returned to Rome, was given imperial citizenship,
and took the imperial family name Flavius. So tinawag siya ito si Jewish historiador, sumusulat ng kasaysayan ng mga Hudyo, si Josephus, tinawag in Roman name Flavius, kaya tinawag siya in history Josephus Flavius. Sana alam to ni Brad Desti, madali lang naman to Google to, nandyan ba Desti? This is a historical historia, no? Historiador to, kung sa atin pa ngayon si Gregorio Saide at sa kanyang anak na si Sonia Saide, mga Pilipino historian. So this is really an authority. Pag hindi tayo naniwala dito kay Flavius Josephus, ibig sabihin ay meron tayong sariling mundo, meron tayong sariling history, wala tayo dun we are unreliable if we deny him. No? Napakaliwanag dyan. He spent the rest of his life writing books, including an autobiography, The Life of Flavius Josephus, yung sarili ng biography. An account of Jewish military campaigns, ang libro na makapal to, The Wars of the Jews, I have this book. And a history of the Jewish nation, ito, Antiquities of the Jews, wherein he mentions the existence of Jesus. O dito sabi dito sa libro, History of the Jewish Nation. Kasaysayan daw ng Hudyo na bayan ng mga Hudyo. Anong title ng libro niya? Makapal din to ng libro Sinulat ni Josephus Flavius, isang historiador na Hudyo. The Antiquities of the Jews. He mentions the existence of Jesus. Ano nga naman ano naman papala nito ni Flavius Josephus kung gagawa siya ng istorya dito para ipasok niya sa kanyang libro na history, Antiquities of the Jews. Saang pahina sa Antiquities of the Jews? In 19, Josephus, The Antiquities of the Jews, Book 18. No, Libro 18, Chapter 3, in the works of Josephus, translated by Dr. William Whiston, Peabody, Massachusetts, Hendrickson Publishers, 1987, page 480. Ayan, Book 18, Chapter 3, Antiquities of the Jews. Ano sinulat ni Flavius Josephus? Now there was about this time, Jesus, ayan, napakaliwanag. Sa Biblia, Kristo, ito naman si Jesus, itong katuparan wala namang iba. A wise man, if it be lawful to call him a man. So meron talagang tao, no? Na sabi nga ni Josephus, he is a wise man, no? Marunong na tao. For he was the doer of wonderful works. Gumawa talaga ng mga magagandang bagay. Wonderful works. A teacher o tagapangaraw, tagapagturo of such men as received the truth with pleasure. Jesus drew over to him both many Jews. Marami daw siyang na-convert. Mga Hudyo and many of the Gentiles, mga Hintil, mga Pagano. He was the Christ. Sabi yan, pahayag niyan ng isang Hudyo. Hindi naman siya Kristiyano Kalaban, actually, si Flavius Josephus is biased against the Christians during this time. But here in his kanyang sinabi, sabi niya, itong Jesus, si Kristo to. Yun yung Daniel 9:24-27. He was the Christ, and when Pilate, at the suggestion of the principal man amongst us, had condemned him to the cross, thank you very much, Madrasa, those that loved him at first did not forsake him, for he appeared to them alive again after the third day. When he was nailed on the cross after his crucifixion and death, inatupad yung Daniel 9:24-27, na letra po letra, ang Mesias, ang Kristo, walang iba si Jesus Sabi yan ni Josephus, hindi pa nga Kristiyano Historical talaga Kasi paano yung fulfillment of the prophecy? Kung hindi yung historical si Titus, si Emperor Titus in 70 AD. Ito naman, natatagang si Bang Katoliko, 33 AD, after ni Kristo sa 1 Anno Domini. Sabi ni Josephus dito, he was condemned to the cross. He died. That is historical event. Those that love him at first did not forsake him, for he appeared to them alive again after the third day. Napakaliwanag. Buhay siya muli after the third day. Yun ang sabi ni Josephus Hindi siya Kristiyano. And the tribe of Christians, yun ang yung sekta ng Kristiyano, ang iglesia. So named after him, kaya Christians Acts 11:26-27, nandyan yan. Gawa ng mga apostol 11:26-27. Are not extinct to this day. So ang Kristiyano, ang iglesia, gawa yan ni Kristo. Kung walang Kristo, walang iglesia. Merong Kristiyano merong iglesia, merong Kristo. Yan ang simple analogy. Even mga grade 1 at kinder, maintindihan ng Bradesti. So kung nag-aaral ka, Bradesti, you are seeking still the truth, naghahanap ka pa ng katotohanan, ito na, inalantad ko na sa'yo. No? Bilang apologist ng Simbahang Katoliko, honest naman ako dito. Kaya nga, I quote a Judaic scriptures, Old Testament. Hindi naman yan directly sa amin. Sa New Testament naman talaga ang Kristiyano. Si Josephus Flavius din, hindi naman ito Katoliko, hindi Kristiyano. Si secular Jewish historiador. So nagsabi na dito, Bradesti, sana matapos na yung pag mo. And advise you, wag na lang kayo magdebate nito. Napakaliwanag na Okay. Maraming salamat, Bro Arvin, bilang affirmative sa unang tindig. Natapos po ang kanyang 10 minutong pagpapahayag. Dadako po tayo mga kaibigan doon sa mga nanonood dyan sa 7 minutes cross-examination ng ating negative side, Brother Rusty Apostol.
Brother Steve, pa-confirm lang kung narinig, kung ready ka na. Mr. Timer, Loud and pa-ready clear. po ng 7 minutes. Okay. Mr. Timer, time start now. Brother Steve. Okay, open na po yung mic. Ay, okay. Okay na, bro? Okay na? Yes, Ayan, maliwanag hello. dito, Brother Steve. Okay na? Kita loud and clear. Okay. Okay na po. Brother. Okay, proceed, okay. 10 Okay, minutes. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat, no? Maganda yung sinabi ni Brother ni Sir Alvin, no? At karangalan ko siyang makatalakayan ngayon, no? Ngayon po sa aking tanong, no? Sinabi niyo po kanina yung tinatawag na Josephus. Yan ang pinaka-famous eh. Di ba tinatawag yan na, tama po ba yung tinatawag yan na, sinabi yung mismong passage sa Book 18, ito tinatawag na Testimonium Plebeianum. Alam niyo po ba yan? Tama po ba yan? Yes. Oh, yan. Chapter 3. Tama. Sa Book 18 po yan. Ngayon, ang tanong ko dyan, may mga bagong studies po ba kayo tungkol dyan? I mean, may mga nabasa kayo na bagong studies sa Testimonium Plebeianum? Kasi this is the latest eh. Wala namang edition dito at wala itong correction, translation by Dr. William Whiston, Peabody, Massachusetts, 1987. Wala pang erratum eh. So, walang pagbabago kaya patuloy okay. ko eh. So 1987 po yan? So 1987 po yan? Tama po, 1987. So 1987 po? Yes, hindi naman binago ngayon eh. Okay, 1987. Yes. Sabi ko yes. Hindi kailangan baguhin. Okay. Kasi, magiging ano lang dyan, ganito eh. May mga bagong studies eh. Na lumabas. Ito na nakaano sa mga peer-reviewed. Ngayon, aware ba kayo ng testimonium? Aware ba kayo ng testimonium plebeianum? Aware po ba kayo ng testimonium plebeianum ay disputable pa? Pagka nasa debatable ito eh. Hindi po kayo aware? No, kasi sasagutin kita ha. Give me 30 seconds. Sige po. No, may magdispute talaga para tulad ng Biblia, magdidispute eh. Pero ang punto natin dito, matagal na to. Eh kung ngayon titindig ako, magdidispute ako. Sino ngayon ang reliable? Yung nandoon na, matagal na, marami nang kumikilalang scholars. Ako ang nagdidispute. So hindi ang punto dyan kung may magdispute o wala. Kahit na maraming magdispute, ang punto dyan, matigas na to, matatag na to eh. Next question. Okay. So next question. Meron po ba kayong kilalang Josephine expert ng mga scholar na pinaka-expertise niya kay Josephus? Na nag-publish ng mga niya. Sige po. Ang mga nagdi-dispute kasi dito, Brad Resty, alam ko yan, may dispute eh. Google mo lang yan, lalabas yan eh. Usually ito sa Prometheus books, mga atheists at mga skeptics. Nga, ang contest this. Baka daw siguro na-insert to ng mga Kristiyano. Hindi ang Kristiyano ang hawak ng mga manuscript nito. Actually, the original comes from the Jews. No? Mga Hudyo. Ito, na Kristiyano, nakikihiram lang eh. Nakikihiram lang ang Kristiyano. Hindi pwede na sa Kristiyano to ma-insert. Question please, next question. Okay. Sige, patuloy. Sino po kaya ang unang nagbanggit ng Testimonium Plebeianum sa kasaysayan po? Kasi sinulat siya ni di ba? Sinasabi na sinulat siya ni Josephus, tama po ba? So, tama, di ba? Yes. Ngayon, ang tanong, sa kasaysayan ng church, sino ang unang gumamit ng Testimonium Plebeianum? Siyempre, yung panahon talaga ni Josephus kasi sumulat siya ng autobiography. After his death, kasi nag-rebelde siya dati eh, kalaban ng Roma, pero bumaligtad siya. Okay. Baka doon na siya sa Roma. Kaya yung mga sinulat niya, nandoon na represent sa Roman Imperial people. Okay po. Kasi maganda siya sumulat eh. Imagine, Antiquities of the Jews, Jewish History.
gusto ng mga emperador ng Roma makaganon ng libro. Okay. Next So question, next please. question po. Tungkol po sa Daniel. Nabanggit niyo po Daniel, tama po ba? So Daniel. Ang tanong ko po Yes, sa Daniel, 9:24-27. ang tanong ko po sa Daniel, si Daniel po ba talaga ang sumulat ng aklat ng Daniel? Actually, hindi naman talaga buo kasi Daniel, ang original na Daniel, no, sa Catholic side, pakinggan mo ko Berdesti, Okay po. sa Protestante hanggang 12 lang. Sa Catholic kompleto 'yan hanggang hanggang 14 eh. Kaya kulong yung Protestant King James. Kaya may mga scholars after Daniel, mga scribes ni Daniel sumulat din sa mga sinabi ni Daniel. Hindi necessarily si Daniel lahat, pero hanggang chapter 12 si Daniel. Pero later on, yung mga dagdag, mga scribes niya. Next Kasi may question. translation Okay. from Hebrew. Okay po. Okay po. Aware po ba kayo kung kailan po naisulat yung aklat ng Daniel? Sige, basahin natin dito, no? Kasi mayroon Sige po, namang nakasulat dito kung kailan talaga Sige po. sinusulat ang aklat ni Propeta Daniel. Daniel, author Daniel, date 6th century BC. Content, Daniel was carried off into captivity. Ito yung kasi na in Babylon as a young boy. Where he was captive. Siya sumulat ng Babylon. Alam nga naman talaga Okay. sinong author Next question. sinulat sa Babylon. Okay po. Next Sige po. question. Sige po, salamat. Yun lang po. Okay na po ba? Yun lang po ang aking mga katanungan. Nilip Sige, na po wait ang na ni Brother 1 Steve. minute 4 seconds. Sige, iyan ako na po. Nilip niya na Maraming po. Okay, salamat. maraming salamat, Brother Risti Apostol, sa iyong exam. Ngayon po, mga kapatid, Okay, okay bago tayo dumako sa kanyang first presentation o unang tindig sa pagpapahayag, klaruhin ko lang po sa inyo, debater, both side. Pag narinig sige po, niyo po yung next question is stop po kayo ng pagsasalita, tapos hindi yung pagpapaliwanag. Paliwanag po. Okay po. Sige. Okay, sige. Loud and clear, copy. Pwede magbukas ka ba, Dusty? Ang camera? Sige. Mr. Sana medyo Timing, maayos Okay, stand mo ngayon. 10 minutes po para sa unang tindig ni Brother Risti Apostol bilang negative side. Sige po. Okay. Now. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, no? Ako po si Brother Risti Apostol ng Free Thinker Side. Kinagagala ko pong makatalakayan si Sir Alvin po na isang kinikilala po na matagal ko na rin pong nakikita sa mga na debate ganito na talagang kumbaga pangmalakasan talaga. Okay po. So nandito po ako sa negative side na ang sa akin, so historically, hindi siya nag-exist, no? Ibig sabihin, hindi siya talaga nag-exist. So ano ang katubayan natin, no? So sabi nila na ito daw na Jesus din nag-exist, nasabi nila na wala raw mga scholar nagsasabi nito, wala raw matinong scholar nagsasabi na hindi nag-exist si Jesus historically. So hindi totoo yan. Bakit? Merong mga fully qualified expert admitting na ang historicity of Jesus ay doubtable or debatable, no? So ito ay kumbaga sabi nila nasa mga internet lang daw ito, nasa mga kung ano-ano lang na mga pages o ano. Pero hindi, ito po ang historicity of Jesus ay nasa academic platform na po ang debate tungkol sa historicity of Jesus. Hindi po ito pinagdidebate ng kahit sino lang, mga scholar po nagdedebate po dito, no? So ibig sabihin, bakit? Ang consensus ang sasabi nila na historical, sabi nila. Pero hindi, meron nag-challenge ng consensus. In fact, merong dalawang gumawa ng aklat na ipinasa sa peer-reviewed academic, ito po academic peer-reviewed po na literature na sa 100 taon, sa nakalipas sa 100 taon, halos 2 lang po. Ngayon, yung historicity naman na para sa na kay Jesus, na nag-exist siya, actually yung kay Bart Ehrman at saka kay Maurice Casey. Actually, yung libro nila na nagtatanggol para kay Jesus na historical, hindi siya peer-reviewed, kundi ito po ay popular book lamang. Pop market lamang po ito, no? So, balik tayo, no? Bakit nagkaroon tayo meron ba kailangan ba nating mag-doubt sa historicity of Jesus? Siyempre, kailangan. Why? Meron ba tayong katibayan na doubtable talaga? Siyempre. Alam natin na ang source of Jesus, the story, ay ang New Testament, no? Mga epistles, letters of Paul, and Gospels. Ngayon, in ancient times po, itong
usong-uso po yung normal mode po of literature in ancient times is a fabrication of stories, no? So, mapa-pagans, mapa-Jewish, mapa-Christian, no? Alam naman natin sa Jewish literature, napakadami din ng mga nag-exist na hindi naman siya talagang authentic. Parang sasabi natin na, so parang fabricated lang, no? So pagdating sa pagan literature, napakadami din po niyan. Meron din po mga fictional biographies ng mga kung sino-sino. Maging ang mga heroes, nagkaroon din ng mga biographies na fiction, no? Pagpalagay natin, no? Ngayon, pagdating sa Christian, alam niyo naman po siguro na napakadami pong literature na nag-exist. Christian literature. Kumbaga, pagpalagay natin ba, sa Gospels, no? According to peer-reviewed academic literature, no? There are at least 40 Gospels, 40 known Gospels, no? Ngayon, saan po yan mababasa? Sa Christopher Tackett, 40 other Gospels, nasa peer-reviewed academic journal po yan. Ngayon, meron siyang 40 Gospels doon. Alam naman natin, sabi natin na ang assumption natin ay 4 lang doon ang tama. So kung titingnan mo, 1:10, no? 1:10. So doon pa lang isa lang ang authentic laban sa 10. Kung pag-fraction mo ba, yung percentage na pagiging authentic niya, halimbawa lang, no? So 1:10. So pagda-doubt ka ngayon. Pagdating naman sa Acts, napakaraming Acts na isulat. Tama po ba? May Acts of Peter, Acts of John, Acts of Paul, di ba? Ngayon, yung ito pang Acts of the Apostles nasa Bible natin, meron pang dalawang version yan. Meron yung isang version, may 10% longer than yung normal na alam natin, no? So, usong-uso. Paliwala po sa mga Christian na magdagdag at magbawas kung ano man dinadagdag nila sa kanilang mga literature, no? So, pagdating naman sa sa epistles, no? Pagdating sa letters to Paul, meron 13 letters attributed to Paul. Ang problema lang, ayon sa mga scholar, mainstream view, 7 lamang ang authentic letters of Paul. So, iba rito, pseudepigraphy, ayaw nila tawagin forgery. Pero tawag naman ng iba, forgery, no? Ibig sabihin, pandaraya, panlilim lang. Sinulat ng ibang tao na ginamit ang pangalan ni Paul. Ganun din naman sa ibang mga sulat, no, na nasa New Testament, no? Mainstream view na po ito, no? Pero hindi ito yung mga view ng mga fundamentalist, ha? Yung mga scholar dito, yung mga mainstream view. So ngayon, meron tayong reasons to doubt, no? Actually, itong yung Daniel, mga sinulat, actually, mainstream view na rin po ito na ang mga patriarchs ay hindi po siya historical person. So, ibig sabihin, si Abraham, si Moises, si Noah, sino pa. Hindi po siya historical person. Ito po ay nasa mga peer-reviewed academic literature po ito. Yung mga libro, ito po yung mainstream consensus. Nung una, inaayaw din nila ito. Grabe rin may nag-propose na ito, si Thomas Thompson. Actually, ang tumanggi sa kanya yung dating Pope, yung bago kay Pope Francis. Yun. Yung thesis niya, nireject ng Pope na yun. Hindi pa siya Pope nun. Si Ratzinger, hindi pa siya Pope nun. Ngayon, nawalan siya ng trabaho, no? Ngayon, dumating ang time after 20 years, nasira yung career niya dahil nga sa ganun. After 20 years, yung thesis niya, yan ang mainstream scholarly consensus ngayon na ang mga patriarchs ay hindi nag-exist, no? So, we have really a good reason to doubt doon sa mga literature, no? Kasi ang source na natin tungkol kay Jesus, nasa Gospels lang. No other literature, no? Nasa Gospels lang. Yung iba ay mga hindi authentic ba? Diba? Gospel of Thomas, Gospel of, alam niyo na natin hindi authentic yun. So nandun lang. Kumbaga, ang pinakauna nga kay Mark, tinatawag sila na synoptic gospels, no? Ang pinakaunang literature o pinakaunang gospels ay kay Mark. So may tinatawag na synoptic gospels. At tinatawag na Markan priority. Ibig sabihin, itong gospels na to, mga nahuli, kinopya si Mark, no? So yung Matthew, copied, verbatim, may mga 85% na kinopya niya mula kay Mark, nandun kay Matthew. Si Luke naman, kinopya niya rin yung na kay Mark at saka yung kay Matthew. No, kaya nga tinatawag ng synoptics. At ayon din sa mga pag-aaral, itong Gospel of John, kinopya rin niya sa synoptics. So problematic talaga ang mga sources natin, no? So pagdating naman sa Gospels, ano bang Gospels natin?
Yan, no? Ayan, the Gospels. Ang problema sa Gospels and Gospels, according to several scholars, no, by the standards of myth, the Gospels ay primarily and pervasively mythical. Ayon nga kay Marcus Borg, isang scholar, sabi niya, we have to admit that much of the language of the Gospels is metaphorical. That what matters is the more than literal meaning, and that the more than literal meaning doesn't depend upon the historical factuality of the language. Ayon yan sa kanya. Actually, may mga literature, peer-reviewed literature na na-publish, no, sa academic na nag-argue na ang Gospels ay myth. Actually, John Dominic Crossan, isa sa mga kilalang scholar, no, si John Dominic Crossan. Actually, para sa kanya, Gospels are not reliable din, sabi niya. Isa po siyang dating Catholic priest po, si John Dominic Crossan, no. In oral tradition daw, nagkaroon na tinatawag ng mga creativity, yung mga author. Ibig sabihin niya, contains fabrication and mythology. So ganun katindi ang Gospels. Kaya nahihirapan ang mga scholar, which is, alin ang authentic doon, alin ang mga myth, fabrication, so hindi. So doon pa lang, sa sources pa lang natin sa Gospels at ang myth, problema na po. Pagdating naman sa mga outside sources of the New Testament, outside source, lalo na pong problemado. Wala po sa first century, wala pong banggit na Greco-Roman author, no? Si Josephus lang, problemado pa. Ang mga binabanggit na kanila ay Tacitus, Pliny the Younger, Suetonius, ngunit ito po yung mga second century na po. Wala rin po silang ibang source, kundi yung mga Christian or yung Gospel. Hindi po yung tinatawag na corroborating evidence. No? Hindi sila independent. No? So dependent sila doon sa mga Christians na nangangaral ng second century at sa Gospels na rin mismo. No? So problemado po talaga, no? Isang pagkakataon dyan na hindi nabanggit, no? Kilala niyo si Philo of Alexandria. Pagdating si Philo of Alexandria, siya po itatag na Greek, Jewish philosopher. Noong first century, kilala po siya. Marami po siyang naisulat. Pabalik-balik siya sa Jerusalem. Pero hindi niya nabanggit sa kanyang mga sulat. 30 volumes. Napakadami niya yung sulat. Hindi niya nabanggit na merong Christ or merong Jesus or merong mga isang grupo na kumikilala sa isang tao na yan, sa isang ganyan-ganyan. Wala. So, dismayado ang karamihan, no? So, ganun ang nangyayari, no? Ang mga sources tungkol kay Jesus ay fabricated pa. No? Yun ang problema natin ngayon. So, yun lang po. Salamat po. Maraming salamat, Brother Risto, Apostol ng Pre-Thinker. Okay. Salamat. Salamat. Na pagpapahayag. Bago po tayo dumako sa cross-examination ng ating affirmative side, Brother Rasya, pwede ba tayo magbasa ng dalawang comment dyan sa live kung mayroon? Batiin mo muna yung mga nanonood live sa Didcon. Okay, magbabasa ko ng mga comments. Sabi ni June Mark, go Resti Apostol. Sabi ni Ryan, kopyang-kopya lang talaga. Tapos kailan bro naglo-loading yung natin. Sabi ni Bro Arnel, God bless Bro Alvin watching bro. Sabi ni Zember, congrats bro Sir Alvin. Yan bro. Okay. Ngayon po, binabati ko yung mga nanonood live dyan sa ating live streaming sa Didcon. Brother Alvin, pwede ka na po ba sa 7 minutes na cross-examination mo sa ating negative side? Yes, Mr. Moderator. Okay, Bro Rasya, 7 minutes para kay Bro Alvin. Time to start now. Unang tanong ko, Brad Resti Apostol, kasi sa tingin ko sa iyo, you are a truth seeker eh. Kaya ako nang tanong ko sa iyo, yung paninindigan mo na si Kristo ang pag-iral ni Jesus Christ is only a myth, hindi totoo, walang batayan sa kasaysayan, sa history. Alam mo ba kung sino talaga ang una nag-propose noon, ang history noon? Yung philosophy noon? At sinong taon noon? Anong taon? At anong philosophy yun? Alam mo o hindi? Para paalam ko sa iyo kung hindi ko po alam. Sige po, hindi ko po alam. Hindi mo alam. Salamat sa very honest
Uncategorical Mm. answer mo. Next question ko. Mm. Di ba, kung hindi mo alam, ito pala mula lang sa philosophy na tinatawag na mythicism, no? Mythicism na inimbento ni Bruno Bauer, isang German scholar, in 1809 to 1882. Pagka 18th century lang pala to sumulpot ang ganitong filosofiya na hindi tunay na umiiral na existido na persona si Kristo. Moderator, Sangayon ka. medyo kalala po. Ay, may ano pong tanong doon? Ang tanong ko nga, Ano pong tanong sangayon niyo ka ba doon? nag-umpisa lang to kay makinig ka, nag-umpisa lang pala itong mythicism na philosophy, yung paninindigan mo ngayon, ilang pre-thinker na si Kristo hindi umiiral tayo, nag-umpisa lang pala ito ng filosofiya ng mythicism na si Mr. Bruno Bauer, isang scholar, in 1809 to 1882. Tanggapin mo to, yes or no? Before 1882, wala to eh. Yes or no? Hindi ko po no. Hindi mo tatanggapin sa history na si Bruno Bauer nag-invento nito. So ngayon, ang sunod ko na tanong, kung hindi si Bruno Bauer nag-propose ng mythicism in 1882 na wala si Kristo umiiral sa kasaysayan, sinong nauna na philosopher before Bruno Bauer in 1882? Sino? Makabigay ka ba? Brother Steve, be honest with me. Sabi mo, hindi mo alam eh. Kanina. Yes. Ang tanong mo kasi kanina, kung si Bruno Bauer nagsimula yung mythicism, hindi po. Ibig sabihin yung concept ng mythicism. Meron na po sa first century. Meron na po sa first century. Mga early Christians po. Hindi, officially talaga. Meron na po sa early centuries. Meron na. Mythicism? Sinong tao talaga specifically at anong Kung official, pwede yan. Kaya nga, tinanong kita, before Bruno Bauer, sabi mo meron na, first centuries. Oh yes, early Christians na po eh. Christians? Sabi ng mga Christians na hindi existido si Kristo? Early centuries. Sinong tao? Ang tanong ko is very simple, plain. Yes po. Sino ang tao? Specific person. Kung hindi si Bruno Bauer, magbigay ka hindi ng isang natin tao masabi po kasi. Na nagsasabi ng hindi po. Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam. Maraming salamat. Specific person, hindi ko po alam. Okay, sunod hindi na ko po alam tanong. may specific person. Sabi mo kanina, si John Dominic Crozan, isang proponent din ng mythicism, hindi naniwala na umiiral si Kristo sa history. Di ba sa libro niya, inamin ni John Dominic Crozan na umiiral para si Kristo sa history? Alam mo yan o hindi? Be honest with me. Kung hindi mo alam, sabihin hindi ko alam yan, Brother David. Alam mo? Yes, isa po si John, isa po si John Dominic Crozan sa nagpo-propose na historical si Jesus. Isa po siya. Tama po. Isa po siya si John Dominic Crozan na nagpo-propose na si Jesus ay kaya nga, historical. tapos ginamit ko kanina sa argumento ko. No? Tapos ngayon pala, dito pala kampi sa akin. So naniwala ka ba kay John Dominic Crozan na existido si Kristo? Yes or no? Categorical. Do you believe in John Dominic Crozan? Hindi. Yung sasabi niya, hindi ako naniniwala sa kanya. So, Hindi ako naniniwala sa kanya. When you say that, hindi ako naniniwala sa kanya. Ba't ginamit mo si John Dominic Crozan? Hindi naman sa amin kumakampi. Yes. Ba't ginamit mo? Yes. Tika lang bro. Siyempre, ginamit ko siya dahil may kailangan ko sa kanya eh. Meron din siyang ginamit na na kailangan ko. Tama po? Kaya nga, pero ang punto natin dito... Meron po siyang ginamit, meron po siyang sinabi na pabor po sa akin. Yung po ang ginamit ko, hindi ko po ginamit yung pabor po sa iyo. Tama po? Kaya nga, Brother Steve, ang punto natin, ang contention natin dito, yung existence ni Jesus eh. You got the point? Dito, yes po. Sabi dito, John Dominic Crozan contended that he actually existed. Jesus, according to Crozan, that Jesus was crucified is as sure as anything historical can ever be. Sangayon ka dito, sasabi ni Crozan. Sangayon ka o hindi? Hindi ako sangayon dyan. Anong patunay mo na nagkamali si Crozan? Anong patunay mo na nagkamali si Crozan? Marami po. Ba documentary evidence that Crozan is telling a lie? Sige nga, nakikinig. Not necessarily na si Crozan,
kundi yung mga nagpropose na historical si Jesus, kasama na si Cruzan. Yes. Tama Sige po. Hindi po bayaran necessary natin na si Cruzan. specific si Cruzan. O dito tayo kay Philo, ginagamit sige mo na po. si Philo eh. Inuwanan natin si Cruzan kaya maliwanag na dyan sa mga listeners at viewers at watchers. Yes, tama. Sunod kong tanong, Tama. please answer me categorically o makinig ka. Si Philo, ginamit mo. Saan sa sulat ni Philo, the works of Philo? Teka muna, huwag mo akong sabayan. Saan sa works of Philo na sinabi niya si Kristo, hindi existido si Jesu Kristo? Anong talata, anong book and chapter, at anong talata? Hindi, yun nga po sasabi ko, wala nga po eh. Yeah, dapat sabihin niya ni Philo kasi Philo is a Jewish philosopher contending against Christ and the Christians. Iginamit mo pa. Ay, ito na nga, nagtanong ko sa iyo, saan sa sinulat ni Philo to be a witness, documentary evidence ni Philo, nagsulat sa kanyang mga works, sulat niya as a philosopher, na wala si Kristo hindi umiral. Saan? Meron o wala? Hindi. Yun nga po eh. Yun nga problema doon. Hindi nga po niya binanggit. Cut the time. Hindi niya po niya binanggit. Cut the time. Okay. Categorical question, please. Please answer categorical. Sige. Definition. Yes, Sige. Okay. No. Pwede ko sumagot? Yes. Wala. Ang sagot mo, di ba? Wala. Walang nasulat si Wala. Philo. Tama. Wala. Pwede ko sumagot? Ano? Pwede ko ipaliwanag? 20 seconds ko. 20 second explanation. Moderator. Go ahead. Sige, okay. Yun nga ang problema. Wala siyang isnulat. Ano siya eh? Talagang contemporary ni Jesus eh. Pero wala siyang isulat. Okay. Time na daw, Brother Steve. Sunod ko na tanong. Okay. Ang punto dito, kalaban siya ng mga Christian. Time na. Okay. Okay. Tama. Thank you. Maraming salamat, Brother Alvin, Brother Reste, sa pagtatanong ng Okay. Alvin. Ngayon po, mga kapatid, ay dadako tayo sa ikalawang tindig o rebuttal stand ng ating affirmative side, Alvin Kitamundok ng RCC. Okay. Brother Alvin, 10 minuto para sa iyong ikalawang tindig. Bro Rasya, pag-ready ang time. Time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brother Ernie. At sa katunggali ko ngayon, si Brother Reste Apostol na isang free thinker. Magandang talakayan natin. Brother Reste naman, answered honestly. No? So, hindi tayo kailangan dito magpipilit sa kanya kasi sumasagot naman ng maayos, no? Kaya maayos din ang takbo ng usapan natin, no? Parang personal na nag-usap kami ni Brother Reste. Ngayon, dito rebuttal stand na to rebuttal stand, second stand. Kaya I can say anything na dito sa tungkol sa stand niya at sa stand ko. Unang-una, Brother Reste, hindi mo pa alam, inamin mo eh. Inamin mo yan, nasa video natin yan. Hindi mo pa alam sino pala ang nag-umpisa dito sa philosophy na sabi, mythicism, that Christ and the biblical persons in the Bible, New Testament, kasama na rin ng Old. Kaya sabi mo, patriarchs, myths din, hindi din totoo na tunay na historical figure. Si Mr. Bruno Bauer in 1809 to 1882, a German scholar. Siya lang mag-isa muna doon. Hindi ka Brother Reste, isang tao lang pala nag-umpisa niyan, tapos sinakyan ng iba. Late comer eh. Dapat sana kung hindi existido si Kristo, noong panahon pa ni Kristo at ng mga apostol, kinontes. Wala kang na-cite kanina. Ang na-cite mo dyan, si Philo. Tapos si Philo naman, walang nasulat. Dapat documentary evidence talaga kasi marami ng Kristiyano eh. Dapat kalaban si Philo, isang pilosopo na kalaban ng mga Kristiyano at kalaban ni Kristo. Dapat nagsulat siya sa kanyang works of Philo, sinulat niya. Si Kristo, hindi yan mythical figure, hindi yan tunay. Nagsisinungaling mga Kristiyano, walang Kristo umiiral sa history. I found out from my studies, dapat categorical yung pagsulat ni Philo. Hindi na silent lang si Philo tapos gagamitin ng mga scholar na proof. Silence means no. Hindi. Mali yan ang prinsipyo. Ibig sabihin, silent si Philo, hindi nagsulat na umiiral si Kristo. Ibig sabihin, si Philo naniniwala na hindi umiiral si Kristo. Wrong premise yan. Dapat talaga may categorical na positive evidence, documentary, kasi parang history isulat talaga yan na si Kristo hindi umiral, that Christ as alleged by the Christians, by the Catholic Church, is not existent in history. How? I know. Meron mga archives dyan. Wala talagang Kristo. Invento lang niya. Walang nasulat nga. Inamin mo, walang nasulat. Letra po letra sa works of Philo. Kaya silence, argument based on silence cannot be admissible in court. Para bang ganito, may pinatay doon sa kabilang silid. Tapos may isang tao dumaan. Tapos wala testimony siya. Let's get Mr. Kitamundok to testify.
Tapos pag sabi, oh, you cannot testify, Mr. Mondok, under oath. Tapos sasabihin ko, Your Honor, I'll stay being silent. I will not speak any word. Oh, how can you testify against and for against if silent? Kaya hindi yan admissible in court eh. Alam naman natin, logically, kahit mga grade 1, yung maintindihan. Pag walang sinabi, pros and con, hindi sinabi oo, hindi sinabi hindi, huwag mong gamitin na oo, hindi. Ilalabas dito, mga Kristiyano kalaban niya sa kanyang sulat, may mga Kristiyano. Ibig sabihin, may organisasyon, mayroong Kristo. Eh, sino nagtatag ng mga Kristiyano ng Iglesia Katolika? Sa panahon ni Pilos, may nakabdebate siya. Ito nga the first apologist, Justin Martyr, nakadebate niya. Sa libro ni Justin Martyr, nandoon yung si Kristo, pinatunayan ni Justin Martyr, apologist. Magaling na apologist, Justin Martyr, idol ko yun. Natalo si Pilo. Baga sa kanilang pagdedebate, tulad sa pagdebate natin ngayon, wala ka napatunayan, wala din si Pilo. Kaya tumakbo ka dyan kay Pilo, walang napatunayan. Noong first century pa, nagdebate sila Justin Martyr. Ngayon si Arvin Gitamundok naman, chief apologist, nakikdebate ka sa akin. I'm also happy that you challenge me para tayo mag-usap. Para talaga maliwanagan ka kasi I'm really studying the Catholic faith and Catholic history as a scholar. No, meron talaga akong mga libro, hindi makuro-kuro. Kanina napansin ko sa'yo, wala kang nakutkit isa man lang sa side mo as negative side, negating sa historicity. Nagbanggit-banggit ka lang na mga ganito. Tapos ngayon pala si John Dominic Cruzan, umamin ka, believes in the historicity of Christ. Takin mo, mga listeners and viewers, si Brother Steve Apostol, isang pre-thinker, negative side, tapos nag-put siya kay John Dominic Cruzan, yung daw nakapabor sa kanya. Paano yung nakapabor sa amin? Hindi mo na paniniwalaan si John Dominic Cruzan? Ayun ako, parang tayo dyan, double standard, Brother Steve. Yung kakampi lang sa atin, tatanggapin natin. Pagkakampi kay Brother Alvin as a Christian church, hindi natin tatanggapin. Ay, that is verging on hypocrisy, Brother Steve. Yung gusto mo lang, ang gustong kukunin mo. Paano yung nagkamali yung pabor sa'yo, tapos yung hindi pabor sa'yo, yun ang totoo. The same lang ka. Dapat you should weigh both sides. Kaya nga, mabigat dito sa Katoliko na talagang existido si Kristo. Ayan. Ngayon, tinanong ko sa'yo. So before Bruno Bauer in 1809 to 1882, who proposed officially the philosophy of mysticism, saying that hindi historical si Kristo, sino pa ang nag-propose ito before 1809? Wala kang nabigay. Sabi mo, may sa first century. Kung may sa first century, kinontes pa yun. Hindi sana sasabihin ng mga skeptic at mga pre-thinker na si Bruno Bauer. Pagagalitan ganitong mga ni-research sa Google ng mga scholars. Sa pagalitan kanila, hoy, Risti, talaga si Bruno Bauer, nag-umpisa talaga niyan. Siya ang nag-propose kasi silent talaga, walang skepticism, walang pre-thinking na gano'n ang punto. For 1800 years, sulpot lang yung 18th century. Almost magkasabay lang yan sa San Miguel Beer. Kaya Brother Steve, huwag kang maniwala sa mga bago-bagong katak-isip ng tao. Ang paniwalaan mo, tulad ni Brother Alvin Gitamundok, 2,000 years of Catholic history, sinamahan na ng Kristyanidad, pati Protestante, pati sulpot nga sa MCJ at INC, naniwala din dyan. Mga sulpot na nga yan, bagong sulpot. Kayo, bagong sulpot kay 18th century, hindi kayo naniwala. Ilan lang kayo, mabilang lang sa kamay. Sabi mo, marami, 40 Gospels. Sabi ba ng 40 Gospels na walang Kristo? Yung mga Gnostic Gospels, Gospel of Barnabas, Gospel of Philip, etc., Gospel of Peter, mga Gnostic Gospels yun, mga Apocryphal Gospels. Hindi tinanggap ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi 4 Gospels lang. Pero hindi nagsabi, wala si Kristo, hindi umiral. Sa kanilang mga sulat, merong Kristo, si Jesus. Gnostic lang yung mga ideas sila at concepts at doktrina at aral. Pero hindi kailanman sinabi ng mga Gnostic Gospels na si Kristo hindi yan tunay na historical person. So yung mga sinabi mong 40, dito rin kampi sa amin. Kontra lang kami, Brother Steve, sa doktrina at aral. Di ba si Resti, ganyan, mag-research ka ng maayos, Brother Steve. Huwag yung mag-one-liner ka lang dyan. May nagduda isang scholar na, existido ba si Kristo? Hindi. Sabi niya, hindi. Yan, tatanggapin mo agad. Lulunikin mo yan. Hook, line, and sinker. Yung 40 mo, simple ka kasi yung 40 yan, pustaan tayo. Kada isa niyan sa 40, puro yan nagsasabi na si Kristo. Kaya inamin na si Kristo ang teacher nila Tapos meron ba teacher na Kristo sa kanilang gnosis, their knowledge as Gnostic teacher, Kristo ang teacher nila, na hindi existido yung teacher nila. Ibig sabihin, mga sira-uro yung mga Gnostic authors, no?
Nakakatawa na state ng mysticism. Nagbasa ako dito sa mga sulat ni Bruno Bauer, nito ni John Dominic Rosa. Sinundan ko to. Huwag mong sabihin dito na ikaw lang nag-aral ng mga ganitong scholar. Hindi mo nga ma-mention masyado eh. Ako ma-mention ko historically. Philo of Alexandria, I know. Pero you argue on silence, hindi yan matanggap ko, simplang ka na. Talong-talo ka na. Hindi pwede yung silence in court eh. Lalo na dito, we are exposing you in public. Ngayon, dito. Dito lang pala, popular authors nga sila Christopher Hitchens, Richard Carrier, tinatanong mo ko, ito ang nagko-contest eh. Rene Salm, marami sila, Bart Ehrman, at saka ito si John Dominic Rosan. Ito lang pala, kunti lang, hindi nga umabot ng 10 actually. Yung mga figures talaga dito in the 21st century, kasama ka na dyan, Reste. Hindi kayo umabot ng 100 ka-scholar. Pag umabot ka ng 100, at least man lang, sabi mo, nasubmit. Na-submit pa lang parang teorya yan sa science. Pero ilan lang nag-submit? 2, 3. Hindi yan pinansin ng karamihan ng scholar. Kasi sabi ng maraming scholar, loko-loko ka pag hindi mo inamin si Kristo, tunay historical figure. Pinagtawanan yan sa mga scholar eh. Pati nga si Bart Ehrman natatawa dyan eh. Kinukorek na ito sila John Dominic Rosan. Huwag naman kayo magsabi ng ganyan. Sobra naman. Kung kontra yung Kristyanismo at ang Katolisismo, ang Trinitarian God at Divinity of Christ, huwag niyo naman sabihin na wala si Kristo. Sabihin niyo, Neron, tao lang. Hindi maganda na sabihin mo, wala talaga, pati yung tao, hindi umiral, hindi naging tao. Wala yan kasi all scholars during the time of Christ affirms eh. Halimbawa, ito sa Pliny the Younger, you also mention, si historian Tacitus, Roman historian hindi to Katoliko Kristiyano, Romano na pagano, Hentil na historiador. Sa kanyang Annals of the Imperial Rome, confirmed the existence of Jesus when discussing the burning of Rome under Nero in 54 to 68. May petsa, may taon. Nero fabricated scapegoats and punished with every refinement the notoriously depraved Christians as they were properly called. Their originator, sabi ni historian Tacitus, dito siya magsasabi dito ng categorical statement, pag sinungaling to, their originator, sino daw? Si Kristo. Yung mga Christians na kalaban ni Philo, mga Kristiyano, meron yung author, meron tagapagtatag o founder ng Christian Church, the Catholic Church. Sino yung originator ng Christianity? Si Kristo daw. Si Kristo. Okay. Salamat. Time na po, Brother Alvin. Maraming salamat sa iyong 10 minutong pagpapahayag. Ukol sa inyong paksang pinag-uusapan, historical Jesus. Jesus did not exist historically. So, bago po tayo dumako sa 7 minuto na pagtatanong ng ating negative side, muli binabati ko ang mga nanonood live dyan sa DivCon live stream, maging dun sa mga wall ng Facebook ni Brother Alvin, kung sino pa man dyan. Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Brunasya, pwede ba tayong bumasa uli ng mga 3 comment o 4 para sa mga nanonood? I-shout out mo muna yung ating mga kaibigan. Sabi ni Propeta Isaias, yung name niya, totoo ang Diyos ng Israel, dyan pa lang. Sabi naman ni Ross Gerard Casona, sayang ang pag-abang ko na makakuha ng magandang anggulo ng concept ng free thinker. Wala palang matibay na batayan na mailatag sila. Sabi naman ni Bright Jackson, parehong bulaan. Yun lang, bro. Okay. Maraming salamat sa inyo mga kapatid, sa inyo both side debater. Maraming salamat, Brother Reste. 7 minuto po na pagtatanong. Handa ka na po ba, Brother Reste? Pag-confirm. Bro Reste? Nakamute po yata. Hello, Bridresti, are you there? Nakamute ulit. Paki-unmute, Bridresti. Paki-bukas Okay. na rin ang camera mo kung pwede. Open your camera. Okay. Okay. 7 minutes. Lilinawin ko lang po muna mga kapatid, debaters. Ngayon po sa ikalawang pagtatanong po ay maaari nang itanong nilinatag man o hindi nilatag. 7 minutes. Time start. Okay. Maraming salamat Sir Alvin sa mga rebuttal mo. Matanong ko lang So nasabi mo na tama si Bruno Bauer Tama. Tama 'yun, nasa 18th century So ibig sabihin
tanggap niyo ba na nagkaroon ng progress tungkol sa pag-aaral? Tungkol sa historical Jesus? Hindi ko tanggap na may progress kasi putol-putol eh. After Bruno Bauer, it was silent. Lumabas ngayon, ito na sila Christopher Hitchens, mga artists, in the 21st century. So walang Yes. development. Yung development, Yes. merong kasunod-sunod. Eh, yung development, wala eh. Not existent kasi walang kasunod eh. 18th century to, lumipat sa 21st century. So walang development. Walang connection eh. So, Magkakopya ko. Ay, payag po kayo kayo ba kayo na ang studies tungkol sa biblical studies ay nag-develop din, nag-increase din? Tanggap niyo po ba yes, yun? on the Na Catholic side. ang pag-aaral tungkol sa biblical studies? Yes, tama Yes, po. on the Protestant side So, and the kapag Catholic may- side. Pero hindi pa atheistic side at sa skeptic Yes, yes. side, wala kasi putol nga. Si Bruno Bauer, 18th century, tapos na Hindi, putol, walang kasunod. 21st century, so Ano, walang development sa inyo. Sa amin meron. I'm not referring Sa pag-aaral namin sa... I'm not referring to Bruno Bauer. I'm referring to the biblical studies. Yes, I'm nga not sa referring Catholic to at Bruno Bauer. Protestant. Okay. Hindi sa skeptic So, side. ibig sabihin, Cut the time, please. pag may mga bagong pag-aaral, Bro, cut the time po, moderator's time. Brother, para po maging malinaw ang ating talakayan, pagkatapos po ng question, kung categorical po, sasagot po ng categorical, tapos magpaliwanag, huwag pong mag-interrupt doon sa loob ng 20 Yes, yes. segundo. Ako po magsasabi kung next question, please. Go ahead. Time start now. okay. 2 Okay. minutes and 4 seconds. Ngayon, ang tanong ko po, no? So, naniniwala naman kayo na nag-improve, nagkaroon ng mga pagbabagong studies, mga modern studies sa Bible, no? So, kapag ka may Bible studies, ay may mga bagong new studies, tanggap niyo rin po yan, ha? Tama po. Pakit-confirm lang po. Tanggap niyo po yan. Sagot ko, Brother Steve, again, I will reiterate and repeat my answer. Do not interrupt me. Okay. Yes, sa Catholic side at sa Protestante, meron talagang dugtong na development from the 1st century Okay. to the 21st century. Yung hindi ko Okay. tanggap yung sa mysticism kasi nag-propose si Bruno Bauer 1800 pa. Tapos niresurrect lang ng 21st century. Walang connection eh. Cut the time. Inano lang. Niresurrect lang. Cut the time. So walang development. Muli po. Moderator, medyo... Wait lang po. Wait lang po. 20 second po nagpapaliwanag si Bro Alvin. Huwag po kayo mag-interrupt. Bibigyan kita bro ng unang warning, Bro Risty. Kaya nga, Nag-inter- Brother Steve, do not interrupt. Opo, opo. I want to start ng tab, Bro Risty. Tuloy po ang pagtatanong. sige. Ang iyong oras ay 4 minutes Okay, and 42 seconds. Go ahead. Start. Nabanggit niyo po si Justin Martyr. So, may mga writing siya, di ba? Sa anong Yes. century na po ba siya? Apology. Kasabay ni Philo eh. So, mga kasabay second siya ni century? Philo of Alexandria. First centuries talaga. Mga around Ay, hindi po. 60. Ay. 60 AD, after death of Christ, 60. Nagdebate sila ni Philo. Natalo si Philo. Okay. Ni Justin Martyr, the Catholic apologist, Justin Martyr. Question. Okay. So, sinagot niya na si Justin Martyr, no? Ano naman ang sinabi ni Justin Martyr? Ano ang basehan niya na nag-exist nga si Jesus? Ano ang basehan niya? Ito. Sa kanyang book 1, so on apology, basic talaga. Binanata na ni Justin Martyr sa kanyang book 1. Ang title, Apologies. Na si Jesus Christ is a divine figure. Why? Number 1, He is the fulfillment of prophecy. Example, Daniel 9:24-27. Kaya itong argumento ni Brad Alvin Gitamundok, chief apologist ng Katoliko, kinopya ko rin kang Justin Martyr eh. Ang dami kong pinag-aralan, Brad Steve. Kaya natalo talaga si Philo eh. Si Philo ang batayan eh. Justin Martyr, Old Testament pa lang, natupad na. Next question. Okay. So, next question po natin. Sabi nyo kanina, ang mga naniniwala na hindi nag-exist si Jesus sa mga scholar, ilan lang, no? So, Yes. ang sabi nyo, dapat paramihan. So, kapag ka marami ho ba, tama po? Of course, kung scholar ng pag-usapan natin, tulad ng scientifico, puro yan matatalino. You would Okay, rely on okay. dalawang scholar ng isa, kaysa 100, 1,000 scholar. Ganun din sa philosophy at science. Maramihan, mas matigas yun. Matindi yun. Yan ang paniwalaan So, natin. Question. so ang tanong ko po sa inyo, bigay nga po kayo ng ebidensya na nag-exist si Jesus.
ito nga yung si John Dominic Cruzan. Hindi mo naman ito yes, you cannot negate that he wrote this statement according to Cruzan that Jesus was crucified is as sure, sigurado, as anything historical can ever be. Napakaliwanag din. Anong libro sinulat niya? John Dominic Cruzan, Jesus, a Revolutionary Biography, a starting account of what we can know about the life of Jesus. New York, Harper College, 1995, page 163. Napakaliwanag din. Question, please. Okay, question. Nabanggit ko kanina, si Philo of Alexandria, di ba, nabanggit ko na hindi siya nagsulat, no? So, kailangan ba talaga magsulat siya? Dahil sa argument of silence, tama po? Yes, of course. Ang Kaya argument... Hindi pwede silent ka lang tapos gagamitin ka ng ebidensya o witness. Dapat magsalita ka positive na ito talaga, wala talaga si Kristo umiral. Wala siyang nasulat na ganyan. Kaya huwag mong gamitin yan. In court, it is not admissible in court. At kahit saan, kahit dito sa public debate. Yes, nga po. Yun nga po. Yes, naintindihan ko po no? Ang tanong po dyan, ang argument from silence ay ginagamit din po ng mga historian. May mga pagkakataon na ang argument from silence ay valid. Tama po? Ginagamit po yun ng mga historian. Actually, sa aklat ni Richard Kerr na Proving History, ginamit niya yan. Na sagot ko. May mga pagkakataon. Sige po. Sige, sagutin kita for 20 seconds. Sige Kahit gamitin yan, ang point dyan, walang positive evidence doon sa sinulat. Tapos ngayon sa amin, sa positive side naman sa amin, yung nakadebate na si Justin Martir, na Catholic Apologist, nagsulat, nagsistudyo sa Kristo. Isa ngayon ang mabigat sa korte. If magaling ka, you're a wise judge, dito ka papanig sa Kristiyano. Si Philo hindi naman nag-negate na si Kristo hindi umiral. Wala silent lang siya. Question. Silent, yes or no. Okay pa, ilang minuto pa po? Ilang minuto pa po? Badrasha, timekeeper natin. Second. Ha? Sige, iyan ako na. Wave na daw. Okay, wave ko na. Kanyang natitirang oras sa pagtatanong. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong maginong talakayan. Dadako po tayo sa ikalawang tindig, rebuttal stand ng ating negative side. 10 minuto po ito. Pero bago ko po sa ibigay ang mas brother, binabati natin muli yung mga nanonood dyan, live streaming, Bibton. Ayun po, Brother Rasta, pag-ready po ang iyong timer para po sa 10 minuto na ikalawang pagpapahayag o rebuttal stand. Time start. Okay po. Ngayon kanina, nabanggit na kanina si Justin Martir, no? Ng camera mo, Brother Steve. Can you open your camera, Brother Steve? Humihina po kasi yung Sige, patuloy lang. So, nabanggit ko kanina ni Sir Alvin tungkol kay Justin Martir, no? Ang sabi niya, nakadebate daw niya si Philo of Alexandria. Hindi ko po malaman kung bakit po nagkagano, no? Si Justin Martir halos 2nd century na siya. Si Philo of Alexandria ay talagang sa 1st century siya, no? So malayo po yung nila, hindi po sila nagdebate, no? So actually si Justin Martir ang source niya lang ay gospel. Ang tawag pa nga niya doon ay Memoirs of the Apostle, no? So problemado, yun ang gospel. Lahat ng mga nakasulat sa gospel tungkol kay Jesus hindi attested. Halimbawa, si Nicholas basahin natin dapat yung isang makaalam sa kanya, no? Si Nicholas yung talagang ni King Herod, no? Yung nangyari sa kasagsagan ng yung pagsilang ni Jesus na nagdumating yung mga wise men, katulad niyan, si Nicholas of Damascus, no? Si Nicholas of Damascus personal friend, advisor at historian ni King Herod. Herod the Great, no? Siya rin ang naging source ni Josephus tungkol kay King Herod, no? Ngayon, hindi doon nabanggit, no? Bumisita doon yung mga wise man, 'di ba? Nagpatawag pa ng meeting, no? Pero walang nabanggit, no? Ito tinatawag na argument of silence, no? Ngayon, sasabi niya, hindi raw pwedeng argument of silence, hindi po totoo 'yan. May mga pagkakataon na argument of silence ay valid, no? Una-una, kailangan yung writer kailangan makaalam, no?
na mayroon siyang pagkakataon na makaalam sa lugar na yun. Bakit hindi niya alam? Siya ang si Nicholas of Damascus ay isa siyang misming his court historian ni King Herod, no? Hindi niya nalaman yun. Hindi niya nalaman yun. Ngayon, isa pa. Yung tinatawag, sabi ni Lucas na nagkaroon ng census ang buong mundo. Why it is not recorded in any secular history? No? Nung kapanganakan daw ni Jesus, nagkaroon ng census, no? Worldwide census. Hindi na record eh. Merong Roman Empire census sa time na ni Vespasian na tayo. Vespasian so 70 AD o lagpas sa 70 AD. So doon lang nagkaroon ng Roman Empire census, buong Roman Empire, pero walang worldwide, no? Tapos, pagpalagay natin, itong tungkol yung kay Jesus, no? Nung nagkaroon ng 3 hours darkness, ang sabi ni Mark, no? Nagkaroon ng 3 oras na pagdilim ng araw. So, eclipse yan. Hello. 3 hours na eclipse. Walang nakaalam. Ang daming ng astrologer ng time. Ang daming mga historian. Walang nakaalam. So, at isa pa, sabi, nagkaroon ng earthquake. 2 malalakas na earthquake ng time na yan, no? Earth-shattering earthquake, nahati pati yung veil ng templo, nahati. Problema, walang nakaalam. Pati yung mismong curtain dun sa templo, yung veil sa templo, walang nakaalam eh. May gwardiya dun eh. Meron dong nagbabantay mismo eh. Dun sa mismong templo na yun, no? So, problemado talaga, no? So, nasabi niya kanina, si Philo Alexander, dapat daw nagsulat. Yun nga po, dapat nga, may sinulat siya. Kung si Jesus ayon sa gospel ay kilalang kilala. Famous siya sa buong Jerusalem, sa buong Judea, sa buong Palestine, Syria. Ganun siya, katindi, kakilala, no? Ang dami mga miracles na nabanggit. Kasama mo pa yun sa Acts, nasabi, sa Greece, sa Turkey, o saan pa? Sa Rome. Napakadami kilalang kilala, no? Pero si Philo, pabalik-balik na sa Jerusalem eh. Hindi niya alam na may maraming ginawang miracle itong si Jesus sa Jerusalem. Bumuhay pa ng patay si Lazarus. Hindi niya nalaman yun. And tatawag na ang argument from Silas, minsan ay valid. Dapat malaman yun. Maraming nga nakaalam eh. No? Ngayon, ang ginamit niya, sabi niya, katunayan niya si Josephus, testimony plebeianum. Ang binanggit niya na aklat 1985 pa. Ngayon, bigyan ko kayo ng studies ngayon. No? Ang pinaka-latest studies, no? Mula pa noong 1995 hanggang 2016 nata to. No? All of them, no, agree. Ito, mga Josephine expert ito. Si Alice Whaley ng The Testimony Plebeianum, 2016. Then Richard Carradine. Ito ay mga peer-reviewed academic. Ito sa mga academic press to, nabanggit ito, mga literature na to. Ito ay mga pag-aaral tungkol sa Testimony Plebeianum. So sasabi na 1985 pa yung book. Napakadami ng studies. So, kung 1985 ka pa rin, you cannot be, hindi mo po pwedeng sabihin na mali yun. Kasi yung nag-study na 1985 na yung ano na yun, yung book na yun, hanggang doon lang siya. Hindi niya alam yung mga bagong studies sa Testimony Plebeianum, no? So, yun lang ang tanging alam, yun lang ang tanging binanggit niya na ebidensya niya, no? Yun lang ang binanggit niya, nasablay pa yung Testimony Plebeianum, no? So, ito mga bagong pag-aaral, no? Sasabi nila, ang content, concept ng sequence ng Testimonium Plebeianum matches Luke. Ito pa, pag-aaral pa ni Goldberg ito noong 1995 sa kanyang aklat. Ha? Sa kanyang aklat, The Coincidences of the Testimonium of Josephus and the Emmaus Narrative of Luke. Ngayon, yung style of Testimonium Plebeianum ni Josephus, ito ay kay Eusebian. Ito ay more Eusebian than Josephan. Bakit? Nasabi ng mga scholar na most probably na ang gumawa ng Testimonium Plebeianum, kaya nga ito ay Christian interpolation, ito, no? Ang pinaka-evidence ng Mr. Alton itong Testimonium Plebeianum, ito pa ay isang Christian interpolation. Pinag-aaralan kung alin dito ang authentic o hindi. Ngayon sa mga bagong studies na ito, 2016, 2014, 2014, lahat ito agree ng Josephus Plebeianum, Josephus Testimonium Plebeianum, interpolation. Hindi si Josephus ang nagsulat. Kaya nga wala nakaalam eh. Before Eusebius,
300 years, more than walang nakaalam. Maging si Origen na gumagamit mismo ng mga kay Josephus, hindi niya to binanggit yung testimonyo plebeianum nito. No? So, ang pinaka-difference lang ni Sir Alvin itong testimonyo plebeianum na questionable pa. So, forgery ito, interpolation. Ibig sabihin, hindi na ito dapat na gamitin mo pa. Desperado po ba ang mga Kristiyano? Gagamitin ang pinaka-interpolation. So, malabo po ito. So, ngayon balik tayo. Sabi niya, ito. Ayon kay Robert M. Price, the gospel story itself is pure legend. What can you say of a supposed historical figure whose life story confirms virtually in every detail to the mythic hero archetype, with nothing, no secular or mundane information left over sa kanyang aklat na Deconstructing Jesus, year 2000. No? Ito naman si Thomas L. Thompson, no? Says the assumption that the gospel portray a historical Jesus is not justified. No? Sa kanyang aklat, The Messiah Myth, the Near Eastern Roots of Jesus and David. Ayon naman kay Randall Helms, itong Gospels are largely fictional accounts and also dismisses the idea that oral tradition can be trusted. No? Ngayon, ang sabi niya kay John Domino Costa, no? Ang sabi nila, marami daw niniwala na yung eskola historical si Jesus. No? Pero may challenge na dyan. Meron ng peer-reviewed article na challenge dyan. So, ibig sabihin, yung consensus, challenge na. So, based ka sa evidence. Para saan ang consensus? Para saan ang consensus kung hindi ito i-challenge? Di ba? Tulad ng Messiah myth, tulad ng mga patriarchs, no? Una, ito ay fringe theory ito. Walang naniniwala dito na ang mga patriarchs ay hindi historical. Pero ngayon, mainstream consensus na siya. So, tatanggapin mo ba yun dahil nagbago na, may mga progress na sa pag-aaral sa biblical studies? O mananatili ka pa lang sa paniniwala ng ilang daang taon na nakalipas? Hindi ka ba mag-expand? Hindi ka ba mag-develop? Hindi ka ba sasabay sa panahon? Bagong studies na to. Modern historian. No? Ngayon, kung sasabihin mo na, eto na yun 2,000 taon na. Nag-exist ka doon, 2,000 taon na yun. So, wala nang pagbabago na, may mga bago ng studies ngayon. So, you need to be on these studies, no? Kailangan mo i-challenge na yung studies na yun na nag-exist. So, kailangan give the evidence, no? Ngayon, sinasabi naman tungkol kay Tacitus, ito rin ay isang problemado, no? Interpolation din ito. Yung sa Tacitus Annals, no? Kung may oras tayo, may sasabi natin yun, no? Ngayon, ginamit niya rin ito, no? Walang gumamit, walang nakaalam sa mga Christian before the 4th century na okay, salamat. Natapos salamat po. Salamat. Maraming salamat din sa iyo, Brother Riste Apostol ng Freethinker. Maraming salamat po sa iyong 10 minutong pagpapahayag. Talagang tindig mo po. Okay, salamat. So, bago tayo dumako sa 7 minuto ng pag-cross-exam ng ating affirmative side, Brother Alvin, ipaalala ko lang po sa iyo, nasa ikalawang pagtatanong ka na po, maaari mo lang itanong, inilatag man o hindi inilatag. Pwede ba tayong umasa ulit ng 2 comment lang, Bro Rasya? Bro Rasya? 2 comment. Sabi ni Ikish ang hello, paano ba daw sumali sa talakayan? Mag-PM lang kayo sa any admin sa akin, kay Rasha or kay Sispo at isasali kayo sa mga ganitong talakayan at pwede kayong maghamon din sa ating mga debater. Meron kaming sa RCC, meron kaming Alvin Gitamundo at saka si Bro Melchor Manalili, meron din sa End Times la Pastor Ferdy, sa SDA meron din, sa MCGI napakarami, INC, Born Again at napakarami pa. So yun lang, mag-PM lang sa akin at i-add ako. So ganun. Yun lang, bro. Okay. Maraming salamat, Bro Rasya. Kasi doon sa mga nanonood sa atin live, sumusubaybay sa maginong talakayan ng ating 2 panig. Ngayon po ay ibibigay ko na ang 7 minuto para sa cross-examination ng ating affirmative side sa negative side. Brother Ben,
Time start now. Ang unang tanong ko, Brother Steve, very simple, plain and categorical. Di ba, ginamit ko hindi lang si Josephus na nagsulat ng Antiquities of the Jews, Jewish history. Kasi sabi mo kanina, ito lang ang I only rely on Josephus. Di ba, hindi lang si Josephus ginamit ko. Si Justin Martyr, pati nga si Philo on my side kasi na may talakayan sila ni Justin Martyr. At saka itong si Roman historian Tacitus. Sabi mo kanina kay Josephus, di ba nagsisinungaling ka ngayon dito? Pag sabi mo, si Brad Alvin is relying only on Josephus na fabricated by Christian. Marami akong kinote. Di ba nagsinungaling ka? Hindi pala isa lang ang evidence ko. Historical evidence ko, marami pala. Yes or no? No. Oh, no? So bakit sinabi mo kanina? Categorical si Brad Alvin, ito lang talaga ang batayan ni Brad Alvin, si Josephus. Marami naman pala eh. So bakit mo sabi because hindi ka nagsinungaling? Tapos, hindi pa ako tapos kasi sa tanong. Sabi mo hindi ka nagsinungaling, pero yung lang patunay ko, more than one, hindi lang si Josephus. Paano mo masabi ngayon hindi ka nagsinungaling? More than one, ang dami. Mas dami nga katagod kasi sa'yo eh. Okay. Sige. Sagutin ko po? Pwede na po? Okay. Unang-una, sinabi mo Josephus, no? Tama yan. Valid yun. Ang pangalawa, sabi mo, Justin Martyr, saka Philo, nagdebate. Hindi po sila pwede magdebate, magkaiba po ang timeline nila, no? Ngayon, sabi mo kanina, kung si Tacitus, Sotenus, no? Kasi ang parang nabanggit mo ata, si Sotenus ata yun, sana, no? So, problemado rin yun eh. Tacitus. No? Roman historian sa Tacitus. Not Okay. Siguro hindi ko lang masyado na, yun, no? Tacitus, no? Na tama na ano mo ngayon. So tama ako, maraming nabanggit ko, hindi lang isa. Sabi mo kanina, isa lang si Josephus. Okay. Yun lang pinaka-valid eh. Yun lang pinaka-valid. Sige. Ito na tanong ko. Itong mga mythicists na sabi mo, development of biblical studies nila, starting 1980s, year 2000, 1990s, ito yung mga iilan lang sila. Ang tanong ko sa'yo, di ba ang kanilang studies based also on Bauer? Nireselect lang nila mga teorya ni Bauer, di ba? Yes or no? Ano? Hindi mo alam yun. No. So, because diba kasi si Richard Carrier, no? Hindi niya nainano yung mga obsolete na mga aral, yung mga 50 years ago na mga studies, hindi niya nainano yun. Sa mga bagong studies na siya kumukuha ng pati si Rafael Lataster, naglatag din siya ng kanyang para sa peer-reviewed article, no? Hindi na sila dumidepende sa mga aral na nasasabi mo na 50 years ago pa or 100 years ago. Next question. Okay. Next question. So saan nyo nakuha ni Carrier yung teorya niya na itong kay Josephus, lang, interpolated by Christians, kinopya lang kay Bauer. Saan niya kinuha kung hindi kay Bauer? Wala siyang sinasabi. Wala siyang sinasabi. Kundi sa pag-aaral lang niya. Nagkaroon siya ng post. Di kasi si Richard Carrier. Okay. Si Richard Carrier po kasi modern na siya eh. Modern na siya. Hindi na siya kumukuha ng aral dun sa mga obsolete na mga studies ng eskola eh. Sa modern studies na siya eh. So ibig mong sabihin, si Carrier pala, hindi sangayon kay Bauer na itong kay Josephus, hindi interpolation to ng Christian. Para sa kanya pala, hindi ito interpolation. Yun ba yun? Ang ibig mong sabihin ba? Hindi. Actually, nagpasa si Richard Carrier ng kanyang peer-reviewed article sa isang academic journal. Arguing na itong testimony plebeianum. Okay. Arguing na itong testimony plebeianum ay interpolation. Nag-argumento Josephus Flavius. Saan yung galing argumento na kay Josephus Flavius na allegedly Christian na interpolation? Saan galing yun? Hindi yun originally sa kanya. Yes or no? Sagot. Yes. Yes. Mo. Yes. Yes. Okay. Pwede. Nireselect lang pala ni Carrier yung mga argumento na previous ni Bauer. Hindi naman. Ko na tanong. Hindi. Nami-misinterpret mo ko. Teka, nag-guess ka na eh.
Nag-guess ka na eh. Confirm ko lang. Next question. Okay. So ngayon, next question. Itong mga Gospels, do you know that this is composed of 5,000 manuscripts in the original Greek? Alam mo to, Brother Steve, hindi? Hindi nag-research ka dito. Yes or no? Alam ko mo, yan, hindi? 5,000. Alam ko yan, 5,900 pa nga yan natin. 5,900 plus na. Fragmentary. Sunod na tanong, alam mo ba na ang mga Latin manuscripts existing is more than 10,000 sa Catholic Church, sa Latin, kasi walang Protestante na Latin mga manuscripts eh. Originally Yes, sa Catholic Church, alam mo yun? 10,000. Yes, alam ko. Maraming Yes, salamat. alam ko. Okay. At alam mo rin na ang Biblia sa Gospels, ibig sabihin, alam mo pala, 5,000 sa Greek, tapos more than 10,000 sa Latin. This is the most number of manuscripts sa mga literature, even in ancient times and in modern times. Alam mo yan, ang Bible pala, ang pinakamarami na manuscript existing. Yes. Against other books. Correct. So, sunod na tanong ko, do you not rely? Mantakin mo, more than 50,000, both Latin and Greek manuscript. Tapos, hindi mo paniwalaan yan. Kung hindi yan tunay. No. Tapos, sa paniwalaan mo, ito mo ng ilan lang. Yes or no? Ayaw mo paniwalaan? Yes. Depende ko sa kung anong paniniwalang gusto mo. Kaya sabi ko no, depende kung anong paniniwalang gusto mo. So do you mean but this yung more than, sabihin na lang natin, a percent of the sa 5,000 existed in the first century, in the time of Christ and the Apostles, hindi mo paniwalaan yun na totoo. Gumagawa sila ng marami. Hindi lang sabihin na 5,000 agad. Kahit naman lang 100 na manuscript na nagsulat doon, nag-invento yung 100 na mga Greek writers ukol kay Kristo at sa mga apostol sa Biblia, sa Gospels. Hindi mo paniwalaan yun. Nagsulat sila palang loko-loko, nagsulat-sulat lang tapos wala pala. No. Yes or no? No. No. Kasi doon nga eh, hindi naman sa dami. Kahit pa marami rin namang mga sulat ng mga sa Harry Potter o kaya sa ano. Pero hindi mo naman paniniwalaan yun. Ang dami nun. Di ba? Ang dami rin ng ilang copies din yung na-distribute nun sa buong mundo. Pati yung mga storya ng mga Avengers. Hindi mo rin paniniwalaan dahil sa dami lang, di ba? Because we're not talking about a single author ng Harry Potter or many publication na copies lang ginawa. Hindi to number of copies eh. Number of authors to and manuscript nagsulat. Iba-iba eh. Okay. Naubos ng oras? Okay. Natapos na po 7 minutes cross-examination sa ikalawang tindig ng negative side. Ngayon po, bago tayo dumako sa kanilang rebuttal exam, ang mauna pong rebuttal ay si Bro Alvin bilang isang affirmative side. Siya po ang maunang mag-conclusion po pala. Conclusion, sorry. Ano conclusion na conclusion? Apo, conclusion. Hindi. Okay. Ako ang last kasi ako ang affirmative eh. Ako ang last mag-conclusion. Kasi akong una eh. Akong affirmative. Mauna mo na si Resty kasi siyang negative. Si Resty mo na mauna 5 minutes kasi siya negative eh. Ako po palang mag-conclusion dahil ikaw po yung 5 minutes bro. Bro Rasya, pakiready lang po as time. Okay. 5 minutes, no? Okay. So conclusion na to, no? So maraming salamat kay Sir Alvin sa aming talakayan, no? So marami rin ako natutunan, no? So unang-una, ang pinakaginamit na talaga yung testimony plebeianum eh. Ito ay problemado. Ito ay Christian interpolation. So hindi niya napatunayan na ito ay hindi tunay, no? Na walang interpolation. So sa mga bagong studies, ito ay may Christian interpolation. Kaya ginamit niya kanina rin, sabi niya, Justin Martyr and Philo of Alexandria. Malabo po 'yon. Magkaiba po ng pinanganak si Philo at si Justin Martyr. Si Philo of Alexandria nabuhay 20 BC hanggang 50 CE. Si Justin Martyr sa 2nd century na siya. So hindi po totoo yung sinasabi niya, nagdebate sila. So ang sabi niya, so wala na siya ibang sinabi. Ngayon sasabi, pinagpipilitan niya na si Bruno Bauer, no? So carrier, so sa mga existing literature na siya nagbe-base, no? Hindi na kung kanino pagaling yung aral na yun, hindi na niya. So doon na siya nagbe-base, no? So ito ay may mga bagong, sasabi niya na pagdating sa dami ng manuscript, no? Wala sa dami ng manuscript yan. Actually, yung dami ng manuscript, dumami yung textual variants, no? Yung kwento, kung totoo ba yung kwento, kinukwento nila. So hindi natin napatunayan, no? Hindi napatunayan yung mga binanggit, hindi na-tested, no? So hindi napatunayan na merong worldwide na no? Hindi rin napatunayan na nagkaroon ng 3 hours darkness, no?
Walang secular historian na nagsabi na may nangyaring gano'n, no? So, hindi rin dahil walang nabanggit mismo yung Nicholas, yung ni King Herod, no? So, tungkol sa pagdating ng mga wise men na nagpatawag ng meeting at nagpapatay ng maraming bata. So, wala po yung history, no? Hindi po yun nabanggit. So maraming scholar nagsasabi, no, na nasabi naman niya, natanggap niya yung mga bagong pag-aaral. So, mga bagong pag-aaral, lumalabas na nga, no, na itong mga gospels ito, myth ito, no? Unang-una, sabi ni, no? So, pagdating sa Acts din, no? Pagdating ito sa Acts seminar, sa Acts na tinatawag natin, problemado rin ito, no? Ang mga scholar, bagong studies na yun, ayon sa Acts seminar, mga Acts expert, no, historian, no, hindi ito reliable history ng first century, kundi ito ay ginawa second century na, no. Hindi rin ito si Lucas sumulat. Nasabi niya kasi, no, na actually ang pinakaunang gospel lang ay si Mark, eh. So, kay Mark nag-base lahat, eh. Doon lahat kumutya, no. So, anong pinagbasihan ni Mark? Wala siyang pinagbasihan. Meron bang historical Jesus na wala, no? So gumawa lang siya ng kwento, no? So hindi na napatunayan ni Justin Martyr, no? Wala rin siyang sinabing dahilan kung kanino man 'yon, anong base niya. Ang basihan lang niya Gospels. Ganun pa rin. Gospels lahat, no? So, okay, last 2 minutes, no? Sa unang puntos ko lang, no? So maliwanag na sa mga outside sources nito, no? Maging si Bart Ehrman, ano? Si Bart Ehrman, sabi niya sa mga outside sources, yan, sabi ni Bart Ehrman, admits na not in his did Jesus exist, no, may aklat siya, did Jesus exist, sabi niya, this kind of sources, outside sources, no, not particularly helpful establishing that there really live a man named Jesus because they're all based on hearsay, no, rather than detailed historical research. Ayon din kay Robert E. Van Bos, no, sa Jesus outside the New Testament. Our study of Jesus outside the New Testament points at the end of the day to Jesus inside the New Testament. Walang ibang source kundi Gospels. Ang Gospels ay myth. Ang mga sulat ni Paul is not saying about historical Jesus. He is speaking on the celestial Jesus, no? Yung Jesus na alam niya hindi nag-exist, no, sa historically kundi sa outer space lang, no? Nakikipag-usap lang siya dito, no? Paano niya nalaman? Because through revelation and scriptures, no? Nakipag-argue siya sa Galatians. Sabi niya, may gospel, sabi niya. Hindi ko to nakuha sa kahit na sinong tao. Ito kundi galing mismo kay Jesus, no? So paano niya makakusap si Jesus ng historical? So wala na, nung nakilala niya si Jesus, nagsasalita sa kanya, nagtumawag sa kanya sa Damascus, no? Na celestial Jesus yung nakikipag-usap sa kanya through revelation, no? Okay, yun lang po. Salamat. Okay po, binib niya ang kanyang Okay. Maraming salamat sa iyo, Bro Riste, sa pagkakataon na marinig ng nanonood yung talakayan. Ayun nga po, bago natin ibigay kay Bro Alvin ang 5 minutes conclusion, Bro Rasmus, pwede ba tayong bumasa ulit ng 2 comment para sa live stream natin? Okay, ito babasahin ko. Sabi ni Army Milk Tea, tama Bro Resti, kaduda-duda nga naman. Paano ngayon mapanghawakan ng letra por letra na biblikal? Sabi naman ni Jojo Resuena, Bro Alvin Gitamundok, ang kadibati gumamit na ng story, hindi na history. Kanya niya na ng storya. So yun, bro. Okay. Yung mga nanonood live dyan, sa ating Visitors Convention Live, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay ibibigay natin ang 5 minutes conclusion kay Bro Alvin Gitamundok ng RCC. At muli po ang kanilang paktang pinag-uusapan ay historical Jesus did not exist historically. Okay po, Bro Alvin, handa ka po ba sa iyong 5 minutong conclusion? Yes. I'm ready, Mr. Moderator, but Ernie. Time start now.
Salamat po, Brother Ernie, moderator, at sa ating katunggali na si Brother Resty. Mahinahon naman ang pagtatalakayan namin dito para magkaibigan na kami or just talking dito harapan. Dito dahil man tayo sa last conclusion, 5 minutes summary stand. Parang kinapitalize si Brother Resty yung Philo na debate with Justin Martir. Hindi pala alam ni Resty, maraming Philo. I'm not referring to the Philo of Alexandria, Brother Resty. You use an argument of silence. Hindi naman nagsabi si Philo sa time ni Pontius Pilate, itong Philo of Alexandria, na walang historical Jesus, hindi umiiral. Yun, argument of silence. Ang sabi ko, yung Philo the Jew, nagdebate, yung Philo na Hudyo, hindi itong Alexandria na Hintil. Hindi mo, kulang ka talaga ng pag-aaral, Resty. Huwag mo akong talagang anuhin eh. Kasi ako, mas nag-aaral ako sa iyo. I am older than you, Brother Resty. Bata ka pa eh. Ako 51 years old ako. I started reading history at the age of 7. No? Kaya, nagkamali ka. Yung sa Philo the Jew, yun yung argumento niya na hindi sila maniwala kay Kristo na Diyos naging tao. Nagdebate sila. Natalo yun. Yan sa mga libro ni Justin Martir. Pinatunayan na hindi lang gospel ang ginamit. Mali yung sabi mo, gospel, nagsinungaling ka. Ang unang ginamit ni Justin Martir, Old Testament prophecy. Hindi ka kasi nakikinig, nag-iisip ka kasi ng isasagot mo kay Brad Alvin Gitamundok. Kaya medyo magulo yung pagsasalita mo eh. Rambled, masyado, grumbled. I'm sorry to tell you, Resty, wala ka talagang napatunayan dito, zero ka talaga. Hindi ka makakalusot sa akin eh, wala pang taong makakalusot sa akin hanggang sa mamatay ako. I tell you that and I promise the Catholic Church. Now, dito kay Josephus, niresurrect nga ito nila ni Richard Carrier at iba pa. Nung theory ni Bruno na dati, na nag-interpolate daw itong mga kay Josephus eh. Luma na itong tugtugin eh, niresurrect lang. Paano maging development? Kinopya-kopya lang. Naku, Desti. Kung sa answer pa sa exam natin, nangopya lang ako sa'yo, walang development yan eh. Pag mali ka, mali din ako eh. Saan ang development dyan? Niresurrect lang. Tapos ngayon, ang tanong dito, crucial to ha, dito ang showdown na to, talo ka na talaga dito, Brother Resty, bakit? Pag tinanong natin si Carrier, kung kami pa ni Carrier magdebate, sabihin ko, nasabi mo Carrier at ni Bruno, na may nag-interpolate ito kay Kristiyano. Ang tanong, sinong Kristiyano yun? Bakit hindi alam ng mga follower ni Josephus? Na si Josephus, hindi man Kristiyano. Yun namang may hawak. Mga Hudyo may hawak nun, mga manuscript. Hindi naman Kristiyano, nagdala-dala. Yun ang argumento ng Katoliko. Huwag niyong parapangan ang Kristiyano na nag-interpolate kasi ang manuscript niyan, hindi kami hawak. Langopya lang kami. Ang original niyan, mga manuscript na dala-dala, mga Hudyo, mga follower ni Josephus. O nakopya lang ni Kristiyano. Tapos paano naging interpolation yan? Hindi naman sa amin yan. Ha? Tulad ng Protestante, nangopya lang sa Katoliko, pag-translate ng King James Version, nangopya lang sa Latin Vulgate. Paano mo sasabihin, nag-interpolate sila? Nangopya lang. Tingnan mo naman mga translation, may mga variant, pero hindi naman nagkaiba talaga ng sense ng statement eh. King James at Duwaires, pareho-pareho eh. Wala namang lokohan dito. Huwag niyong sabihin eh, itong si Bauer, yung theory nga lang niya ni Bauer to na possibly, some Christian interpolators added the statement, possibly. Hindi naman talaga tunay eh. Kasi yung manuscripts nag-exist nito sa mga church fathers, ito talaga ang statement kada inulit-ulit to. Kung may skeptic sa panahon ng 2nd century, 3rd century, ito din ang ginamit Josephus. Kaya yung theory nyo, kahit may study pa dyan, ipalpak yan eh. Hindi mo dapat tanggapin. Nagsinungaling ka ba Diyos? Sabi mo kay Josephus ako nag-rally. Hindi marami. Nakalimutan mo nga eh. Dinagdagan mo pa si Tonyos, meron nga. Si historian Tacitus, makinig ka kasi sa debate ba dapat magaling ka makinig. Kasi puntos na against, demerit na yun against sa'yo. Ibig sabihin, baguhan ka pa lang na debater, hindi ka pa magaling makikinig sa kalaban mo. Dito wala kang napatunayan, ikaw walang napatunayan. No? You rely on mga Philo, Alexandria on silence. Iba naman yung Philo of the Jew na pinag-usapan ko na to proving na Justin Martyr wrote about the existence of Christ. Existed si Kristo. Hindi mo naribat yung gospel. Gospel nga, 5,000, hindi mo ka maniwala. Naniwala ka kay Dr. Jose Rizal. Ilan naman na nasulat ni Dr. Jose Rizal? Hindi nga umabot ng 10 o 100 tungkol sa kanya, yung biography ni Rizal. Ito, biography ni Jesus ang gospel, Matthew, Mark, Luke, and John. Nagkamali ka ba hindi si Mark ang author ng Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi siya ang source. Si Matthew mayroon din sarili.
Ibig sabihin, nagkopyahan lang si Matthew. Saan mo mababasa dito na sabi ni Matthew, ni Lucas at ni Juan, nangopya lang nakapagkos. Pamalpakan. Okay, natapos po ang 5 minutong conclusion ng ating affirmative side, si Brother Alvin Kitamundok. At napakagandang talakayan po nito na mahinahong talakayan po at magandang pag-uusap. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat sa nanonood dyan, mga kapatid. Brother Alvin, salamat. Brother Risty, salamat Welcome, din. Okay. Bro Alvin, mauna ka na po. Magpasalamat ka po doon sa mga nanonood live, maging sa nandito rin sa room. Opo, maraming salamat, Bro Alvin. 1 minuto. Sige, maraming salamat Mr. Moderator, Brother Ernie ng Oneness Pentecostal for moderating us. Maganda rin pag-moderate mo. Hindi bias. Kay Brother Rasya, ang ating recorder, isang Katoliko, at kay Brother Risty. Katoliko ka man, Brother Risty, sana magkaisa na tayo ng pananampalataya. Dito tayo sa historical Jesus maniwala. No, Brother Risty, salamat din sa ating talakay ngayon. Mahinahon ka. You're honest to answer my questions. At sa lahat ng ating mga kapatid sumusunod sa atin dito, hindi ko na lang i-mention kasi 1 minuto lang, marami sila. Mga i-generalize ko na lang lahat ng CFD, Catholic Apologists. I pray to God that sana magkaisa tayo. Ipagtanggol natin na mahinahon, no? Hindi na kailangan magalit pa tayo tulad ni Soriano. Kalma lang, tapos natatawa lang para maganda naman ang image natin sa taong ito. Tinatawagan ko lahat ng Catholic Apologists na maging mahinahon at maging mabait sa ating mga katunggal. Magandang gabi, good night, at God bless sa ating lahat. Okay. Maraming salamat, Bro Alvin, sa iyong 1 minutong pagpapasalamat. Bro Risty Apostol, 1 minuto rin po sa iyo para pasalamatan yung ating mga viewers po. Go ahead, bro. Kamute. Okay. Okay, maraming salamat. Magandang gabi uli sa inyo, no? Maraming salamat sa ating moderator, sa kay Brother Rasha din, no? Sa pag-ano sa amin ni kay Sir Alvin. Maraming salamat Sir Alvin sa pagtugod sa debate nito. Maraming pong salamat sa ating maayos na talakayan. Sa mga manonood din, maraming pong salamat sa mga comment niyo. Sana patuloy po kayong sumuporta sa Debaters Convention, no? Muli po, nagpapasalamat po ako. Magandang gabi po sa inyo. Salamat. I-plug mo po kung mayroon tayong mga pwedeng i-plug dyan. Okay. Okay, sa Pre-Thinker, meron po kami nga debate po ni Sir Melchor Manalili sa Saturday din po. Sa 24 pala, sa Sunday po. Doon po sa Manalite. Actually, Bukas wala ba yun, naman Brad kami Justy? Bukas? Sa 24 po, Sir Alvin. 24 po. 24. Apa. Bukas. Maraming pong salamat. Apa. Ikaw, Bro Alvin, mayroon ka po bang gustong i-plug din na... I'm doing live stream every night through StreamYard. Ang title ng programa ko dito sa Facebook live stream ko sa walls ko is Ecclesia Veritas, Ecclesia Catholica. The True Church, the Catholic Church. Every 7 to 9 p.m. Tapos antabay kayo kung may mga debate ako, PM Brad Russia, dahil meron pa kaming in-arrange na debate between Muslim and other religion. Maraming salamat po ulit at good night and God bless. Yun, maraming salamat. Bro Russia, mayroon ba tayo dyan, advertise? Pansin nyo si Bro Alvin ay nakasuot ngayon ng Debaters Convention shirt. So, polo shirt. So, kung gusto nyong mag-avail, PM lang sa Debaters Convention at para makuha yung detalye kung paano isend at kung magkano. So, Debaters Convention shirt, meron tayong black and white. Last time si Bro Alvin nakasuot ng white tsaka yung black. Ganyan na ganyan mga bro. So, napaka-formal at napakaganda ng ating Debaters Convention na shirt. At saka mug din, kung minsan kasi nagkakape lang kami at nag-uusap patungkol sa pangrelihiyon. So, ganun din, Debaters Convention mugs natin available din sa Debaters Convention. So, yun, nagpapasalamat ako sa lahat at sa mga debater. At dito nagtatapos ang Debaters Convention. We're out.